Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Dito po sa Tambahay mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, si Senadora Amy Marcos po ay nasa Dahid po, nasa Netherlands mga tambay sa ICC. At siya po ay in-interview po ng ating kababayan. Kasama niya po si Vice President Sara Duterte. At talagang nag-a-attempt po siya, nagre-request po siya sa ICC na gusto niya pong makausap ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At meron din po siyang mga pahayag. At komentuhan po natin mga kababayan ang pahayag po ng Senadora Amy Marcos. Pakinggan po natin. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. At tinutahan ko ang ating mga kababayan, mga kailyan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Okay. Ako siya sa Saturday. Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi? Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay.
Thank you. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari and with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Yan po Nobody mga believed tambay. me at first, but now everybody wants a pair. My friends roasted me for buying miracle glasses on. Yan po mga tambay ang pahayag po ng senadora at ng Vice President, mga kababayan. Nakita niyo po sinasabi po ng Senadora Amy Marcos, mga tambay. Lahat po ng sinasabi niya ay puro po patungkol sa kanyang kapatid, sa administrasyon po ng kanyang kapatid. Pamumulitika. Di po ba? At gagawa raw po siya ng batas para hindi na raw po maulit yung Duterte Law. Para hindi na raw po maulit ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong po ng taong bayan, sino po ba gumawa kay dating Pangulong Duterte? Sino po ba ang may kapangyarihan para lang po makuha o sinasabi niyong kidnapping? Pag-kidnap ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Sino po ang may kakayahan at para sundin at approval? Sino po nagpahatid? Gamit yata ang pera ng taong bayan. Di po ba? Sino nagpa-kidnap? Sino ang ulo? Sino ang head? Di po ba, Commander-in-Chief, Senadora? Kaya niyo po bang parusahan ang inyong kapatid? Yan po, malaking tanong natin dyan eh. Kaya niyo po bang parusahan ang inyong kapatid sa ginawa po nilang pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte? At gagawa pa kayo ng batas? Nakakalungkot lang, mga kababayan. Talagang ibang klase po ang ginagawa po, ang pamumulitika. At alam naman po natin na ang ICC ay politika. Kasi mismo nga nagsabi po, sila rin. Ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte ay malalim na pamumulitika. Di po ba? Malalim pagpapabagsak sa kanila. Di po ba? Kaya po itong ginagawa po ng pamahalaan na sinasabi ni Senadora Amy Marcos, pamahalaan din ng Pilipinas ang namulitika at dinala sa ICC na politika rin. Hindi kaya? At pera po ng taong bayan yata ang pinagagamit dyan. Dahil alam naman po natin na hindi kikilos yan. Dahil unang-una, hindi po tayo miyembro niyan. Di po ba, pag may nilitis yung mga yan, kukuha po ng pera yan. Saan kukuha ng panggastos yan? Di po ba? Umaasa lang po yan sa mga miyembro. Mga donasyon ng bansa na miyembro nito. Hindi pa tayo miyembro. Di siyempre, pag hindi ka miyembro, wala kang perang ibibigay dyan. Hindi po ba? Ngayon, idinala mo dyan, magbibigay ka ng pera ngayon di umano. Hindi po ba? Dahil hindi ka naman miyembro. At hindi kikilos yan. Nakita niyo po yung ginawang kabalbalan po ng kapatid ng Senadora Amy Marcos. Yung kanyang kapatid lahat ang may gawa nito. Siya ang Commander-in-Chief. Di po ba? Tapos ngayon, mismo siya nababagalan sa proseso ng batas natin. Pati siya, gusto niyang tulungan, ayon sa kanya, gusto niyang tulungan ang dating Pangulong Duterte. Pero ano sabi niya? Hanggang ngayon, pati yung sinasabi niya na investigasyon niya sa Senado, inuupuan sa ombudsman. Inuupuan. Pati siya ngayon, nagdududa siya ngayon. Malapit na kasi magretiro ang ombudsman po natin, na si Ombudsman Martires. Malapit na po. Siya mismo nagwo-worried, si Senadora Amy Marcos, na baka ito ay upuan lang at hindi na talakayin.
Nakita nyo po, mismo sa bibig na Senadora Amy Marcos, lumalabas po ang pamumulitika ng kanyang kapatid. Malalim na pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. At ganoon din po, inamin niya rin mismo, kahit ano po gawin ng mga senador sa ating bansa, kahit anong gawin po nilang resolusyon, kahit araw-araw silang magpasa o gumawa ng resolusyon para dito kay dating Pangulong Duterte. Ano sabi ni Senadora Amy Marcos? Wala na rin silbi. Wala na rin saysay. Dahil ang kapangyarihan ay nasa ICC na. ICC na magdidesisyon kung kakatigan nila, lalong-lalo yung inihiling po na house arrest, yung interim release, pansamantalang kalayaan, kahit sa embahada natin, embahada ng Pilipinas sa Netherlands, ay pwede na rin manatili sana ang dating Pangulong Duterte para sa kanyang kalusugan. At syempre po, wala na pong oras na makakasama niya o sinasabing balakit yung oras ng dalaw. Di po ba? Magiging 24/7 na po na makakasama niya kahit papaano ang pamilya ng dating Pangulong Duterte kung ito'y magkakaroon ng house arrest. Di po ba? Makakasama niya ito kung sasang-ayunan ng ICC ng house arrest sa Netherlands. Di po ba? Doon na mananatili. Kaya lang, dahil nga politika, mismo sinasabi rin ng dating Pangulong Duterte at ni Senadora Amy Marcos na puro politika ang nangyari sa kanya. Pinulitika siya. Napakaraming paglabag sa batas. Ngayon, gagawa ka ng batas na sasabihin mo, Duterte, para hindi na maulit ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Mauulit at mauulit yun kahit anong gawin mong batas. Hindi naman sumusunod sa batas ang kapatid mo. Di po ba? Kasi mismo kayo nagpatotoo na hindi sila sumunod sa batas natin, sa batas ng Pilipinas dahil kidnapping ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ano pa silbi ng batas mo? Senadora, wala rin silbi. Kung mag-i-implement ng batas ay kapatid mo, o kalahi mo, kamag-anak mo, speaker, at yung mga gabinete na nasa departamento. Di ba ba? Mga ahensya natin katulad ng DOJ, susundin ba ang batas? Kung sila mismo ay lumalabag sa batas, walang pakialam sa batas, basta ang masunod ay yung gusto nila. Senadora, mas maniniwala pa ako sa inyo, Senadora. Isa batas nyo at magpanukala kayo ng drug testing. Drug test ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Kasi masyado po kasing pumapabor sa mga politiko ang sitwasyon po pagdating po sa pulburon. Pagdating po sa coke at sa tawas, pabor na pabor po sa mga politiko dahil wala pong batas para sa kanila. Sila ay ites. Di po ba? Sa mga mamamayan meron. Sa ating mga Pilipino na ordinaryong Pilipino, meron po sa atin. Tinetest tayo. Hindi po ba? Dinadrug test tayo. Kumuha tayo ng lisensya. Kailangan. Mag-apply tayo ng trabaho. Kailangan. Mag-abroad tayo. Kailangan. Pero ang mga politiko, hahawakan ng bansa, magpapatakbo ng bansa, exempted sa drug testing, mga kababayan. Kasi walang batas. Kaya po ngayon sa panahon natin, hindi po natin alam na napapasukan po tayo ng mga politiko na gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Dahil walang batas. Mandatory. Magkukusa ka lang. Di po ba? Walang ngipin ng batas sa drugs testing. Wala. Di po ba? Hindi mo pwedeng pilitin ng mga politiko magpa-drug test. Hindi. Kasi walang batas. Sila ang masusunod. Hindi po ba? Yan ang ipus mo. At ipus mo rin, bitay para sa mga politikong mga korap. Bitay! Hindi po ba? Yan ang napaka-importanting batas sa ating bansa sa panahon natin ngayon.
Dahil ang mga politiko ngayon hindi na takot magnakaw. Wala na pong katakot-takot ngayon. Hindi na natatakot magnakaw ang mga politiko ngayon, di umano. Dahil walang batas. Walang ngipin ng batas sa mga politiko. Pagdating sa politiko, walang ngipin ng batas. Pero pagdating sa mga ordinaryong Pilipinong katulad natin, may batas. Di po ba? Pagka ang mahirap, nagnakaw lang, ng hold up lang ng 1,000, 100 piso, kulong! Diba? Magnakaw ka lang ng manok sa kapitbahay, kulong! Di po ba? Magnakaw ka lang ng mangga, pag nahuli ka, pwede kang makulong. Pero ang mga politiko, mababalitaan mo, ang ninanakaw ay bilyon-bilyon, daan-daang milyon, trilyon, malaya, hindi nakukulong. Nakita niyo po ang bansa natin? Ang batas ay pang mahirap lamang yata. Pagka nakulong pa ang mga politiko, ang mayayaman, special pa kulungan. Ganyan po katindi ang kailangan. Hindi po namin kailangan na sinasabi niyong batas. Na sinasabi niyo hindi na maulit. Hindi na maulit ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Talagang hindi na po mauulit kung magkakaroon po ng batas para po sa mga gumagamit ng pulburon. Gumawa kayo ng batas sa mga politiko para hindi na magkaroon ng Pangulo na gumagamit ng pulburon, coke. Di po ba? Kaya lang po merong Pangulo ngayon na may issue na gumagamit kasi nakapasok. Kasi walang batas para dito. Lalong-lalo po yung pag-testing sa buhok, sa dugo. Yung ihi, nadadaya na po yan eh. Ang napaka-importante sa buhok, yung hair follicle drug test. Saka yung blood test. Di ba? Wala eh. Ayaw nila isa batas. Bakit? Marami po ba nakapasok na mga politiko sa ating bansa ngayon na gumagamit ng pulburon? Marami ba? Magmula ba sa mayor, kapitan, hanggang sa taas, hanggang sa pangulo, may gumagamit ba nito? Kaya ayaw na ayaw ipasa itong batas na ito dahil may nagpasa po nito. Meron nagpanukala po nito, congressman. Yung grupo nila Pulong, nila Congressman Paulo Duterte, na-reject. Ni-reject na po. Pinatay na po yung issue sa Kamara, di umano. Wala na pong nangyari. Bakit kaya? Ayaw na ayaw po nila yung batas na yan. Para po sa kanila. Nang hindi na po tayo mapangalawahan, di umano, na nagkaroon tayo ng Pangulo at mga politiko ngayon na gumagamit yata ng pulburon. Hindi po ba? Kaya nga po nangyari kay dating Pangulong Duterte yan. Nagkandaleche-leche po ang ating bansa. Napasukan yata tayo ng may diferensya dahil sa kakagamit yata ng pulburon. Hindi kaya? Kaya dito sa ginagawa ni Senadora Amy Marcos, wala eh. Walang saysay. Walang kadating-dating. Pati yung ginawa niyang investigasyon, wala rin saysay at walang dating. Kasi mismong siya, hindi niya makalampag, hindi niya kayang kalampagin ang ombudsman doon sa pinail niyang kaso na makasuhan ang mga gumawa sa dating Pangulong Duterte. Hinahayaan niya lang na ito'y upuan ng ombudsman. Walang kalampag. Hindi niya kinakalampag. Ano na nangyari sa 10 araw na sinasabi ng ombudsman na kailangan ng magbigay ng counter affidavit ang mga akusado na sinampahan o sasampahan ng kaso. Nasaan na? Lumagpas na po ang linggo, buwan, matagal na po. Wala pa rin. Aabutan pa yata ng retirement ang pagre-retiro ng ombudsman. Mga kababayan, na si Ombudsman Martires. Grabe. Kaya lahat po ng ginagawa nila, wala na silbi eh. Wala na. Hawak na po ngayon ng ICC. Ayaw na rin mismo. Ayan, si Senadora mismo nagsabi. Kontrolado na ng ICC ang sitwasyon.
Wala nang jurisdiction ng Pilipinas. Magkakaroon lang po ng kapangyarihan ang Pilipinas kung aaksyon ng Pangulo. Kung aaksyon ng Pangulo ng Pilipinas na kapatid ng senadora, ayan, baka po mapauwi yan. Kaya lang, gagawin po ba ng isang tao na mismong siya yata ang nagpatapon? Siya yata ang namulitika dahil siya ang Commander-in-Chief? Gagawin niya ba yan? Hindi po ba hindi? Lalong-lalo na kung ikaw yung utak. Kung ikaw ang utak di umano. Nagplano kasama dahil ikaw ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa ng senadora, wala po tayong aasahan. Wala. Kahit anong batas ang implement mo. Kahit magdemanda ka ng magdemanda, kontrolado naman ang kapatid mo ang batas at ang sitwasyon ng bansa. Kontrolado. Wala ring saysay ang lahat ng sinasabi mo. Hindi po ba? Ang nangyayari lang po, mukha po yatang nagagamit lang ang Duterte. Nagagamit lang yata. Hindi kaya? Dahil meron din yata itong plano na yung sinasabi ni Robin Padilla na Duterte Marcos sa 2028. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Political na naman. Nagpapalakas na naman. Pero ang lahat ng problema na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo sa pamumulitika at lalong-lalo rin sa korupsyon, sa dami ng issue ng korupsyon, sino po ang may kagagawa ng lahat na ito? Di po ba kapatid niya na mismo siya ang nag-endorso sa Vice President na magtandem kayo dahil magaling itong kapatid ko na ito? Mahusay itong kapatid ko na ito. Marunong tumanaw ng utang na loob itong kapatid ko na ito. Tumatanaw ng utang na loob yan. Yang kapatid ko na yan. Samahan mo yan. Magkaroon tayo ng unit team. Nagkaroon po ba ng unit team? Hindi pa natatapos ang 2022. Tinamna na nila. Nagtanim na sila ng issue ng confidential fund. Di umano. At dyan po sila nakatutok ngayon sa pamumulitika sa Vice President. Confidential fund na mismo ang COA ay walang makita na mali na ginawa ng Office of the Vice President sa kanyang pondo. Pero itong mga politiko na nagpapabagsak sa kanya ay napakarami nakitang mali. Diyan ka magtataka. Hindi naman nila trabaho ang pagiging COA. Yan po ang nangyayari sa Vice President. Kaya dito po mga kabayan, kahit po makausap ng Senadora Amy Marcos ang dating Pangulong Duterte, wala na rin po saysay. Wala na po. Dahil hindi naman po iniimbestigahan ng Senadora Amy Marcos. At wala naman po siyang iniimbestigahan. Lalo-lalo po ang isang damukal na issue ng korupsyon. Wala eh. Mas maniniwala tayo kay Senadora Amy Marcos kung magpapile siya ng impeachment sa kapatid niya. Para po matapos na lahat ng problema ng bansa. Matapos na po ang pamumulitika. Matapos na po ang issue ng korupsyon. Maiayos na po ang bansa. Maibalik na po at mailagay na po sa tamang direksyon ang bansa. Yan po ang pinakamaganda at kapanipaniwalang gagawin ni Senadora Amy Marcos. Mag-file siya ng impeachment sa kapatid niya. Kamukha nung ginawa ng Duterte Youth. Magpapile ng impeachment ng Duterte Youth. Ano po nangyari sa Duterte Youth? Hindi po pinaupo ng COMELEC. Hanggang ngayon, hindi pa nakakaupo. Dahil magpapile yata ng impeachment. Ngayon, nakaupo na po kayo, Senadora. Senadora na po kayo ngayon. Hindi na po kayo matatanggal bilang senadora. Hindi po ba kayo magpapile ng impeachment sa inyong kapatid? Sa dami ng issue, pati ang inyong hipag ay may issue rin na may namatay sa ibang bansa at sinasabi nyo kahiya-hiya ang nangyari sa ating bansa dahil na-involve ang inyong hipag. Ang First Lady ay involved doon sa sinasabing kasama niya. Di po ba? Pero itinatanggi po ng Malacanang yan. Puro fake news daw po yan. Yang kumakalat na idinadawit ang First Lady.
Di po ba? Isa lang ang solusyon sa lahat ng problema sa First Lady, involvement sa pulburon, problema sa Pangulo na sobrang mamulitika at may issue rin ng pulburon, impeachment lang po ang solusyon. Impeachment nang matapos na po lahat ang problema ng bansa sa loob ng 3 taon. At maibalik na po at mawala na po at matanggal na po tayo sa kahiya-hiya dahil naging kahiya-hiya po ang ating bansa, mga kababayan. At maiahon po, bagsak po ang ating ekonomiya, nababaon pa tayo sa utang dahil sa sobrang pamumulitika na mismo sa kanina nang gagaling na ganun ang ginagawa ng gobyerno ng kapatid ni Senadora Amy Marcos. Mga kababayan, nakakahiya po. At tanggap naman po na Senadora yan. Pangisi-ngisi pa nga Parang masaya pa siya na ginagawa ng kapatid niya ay puro pamumulitika sa mga Duterte. Tanggap niya. Wala siyang ginagawa aksyon, mga kababayan. Basta siya, paisi-isi lang, mga kababayan. Mula po sa inyong lingkod, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po mga kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po at maraming salamat sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo at lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po. At muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong paalala na magkaisa po tayo sa ating po mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na makabalik na po sa ating bansa sa lalong mabilis at madugtungan po sana ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo sa kapahamakan. Maraming salamat po mga kabayan sa mga dasal. At muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye!